Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, December 17 na po, 2025, banta ng posibleng bagyong mabubuo bago or pagkatapos ng Pasko nakikita sa ating forecast. Aalamin natin kung yan po ba ay magiging malakas na banta ng bagyo or kung magiging mahina lamang. Aalamin din natin yung mga lugar o mga direksyon na posible po nitong madaanan. Ngayong araw din po ng Miyerkules ay meron po tayong apat na weather system na patuloy po nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. So samahan nyo ako mga kababayan. Pero bago natin yan simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo ang ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat po. So dito po natin sisimulan sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Pinakita ko na po ito kahapon at ngayon consistent pa rin po at hindi nagbabago ang nakikita sa ating advanced weather system or forecast. Sa pagitan po ng December 15 hanggang sa December 21, nakikita dito ang isang banta ng sama ng panahon na nasa low chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Ulitin ko ha, pagitan po ng December 15 hanggang sa December 21 at ang magiging direksyon naman po niyan ay padireksyon po ng southeastern po ng section ng ating bansa. Kasama dyan ang ilang bahagi ng Eastern Mindanao, Visayas at Bicol region. Nakikita yan sa forecast mga kaibigan. So ang sinasabi ko, may mga chance pa rin naman itong magbago. So oras-oras naman, halos araw-araw nagbabago ang forecast. Pero kapag nagiging consistent ang isang sama ng panahon, mas malaki yung chance na doon siya sa mga lugar na binanggit ko na dumireksyon. Pero hindi naman ito nakikita ng banta ng sama ng panahon na magiging malakas o yung tinatawag natin na typhoon or super typhoon category. Sa tinatawag naman natin na week 2 sa tropical cyclone threat potential sa pagitan po ng December 22 hanggang December 28, may nakikitang kasunod na sama ng panahon pero nasa low chance din po ang category nito na maging tropical depression or mahinang bagyo. Ang sinasabi ko dito, bago ang Pasko or pagkatapos ng Pasko, posible pong may mabuong mahinang bagyo, yung tinatawag natin na tropical depression. Pag sinabi kasi nating tropical depression, more on mas marami ho yung mga pagulan na naidudulot niyan. Pero kung titignan nyo sa forecast at nagtatanong sa akin kung may typhoon ba or super typhoon category na bagyong mabubuo ngayong nalalapit na Pasko, ilang araw na lamang po, wala ho, no? Wala po tayong nakikitang malakas na banta ng bagyo bagkos merong tsansang mabuo. Pero lagi ko sinasabi, dapat hindi tayo laging nakapokus sa bagyo kasi meron din pong iba't ibang weather system na nakakaapekto at patuloy po nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Titignan natin, no? At ngayon ipapakita ko po sa inyo yung ating tinatawag na live weather system or forecast. Meron din tayong mga heavy rainfall warning na nakataas ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. So bago natin simulan at ipakita yung ating advanced weather system, ako po muli si Kuya Francis. Siguro naman po kilala na ako ng iba pero sa mga bago lamang sa ating channel, ako po si Kuya Francis. Kilala po nila ako bilang isang weather forecaster po, tagapagbalita sa lagay ng ating panahon. Araw-araw ho ito. So samahan nyo ako. So tara, silipin ho natin yung tinatawag ho natin na live weather system o yung pinakamapa ng Pilipinas. Kung makikita po ninyo, wala naman tayong bagyo na nagpapaulan o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ulitin ko ha, clear po tayo ngayon sa bagyo at LPA. Pero meron tayong apat na weather system na nagpapaulan ho sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po yan ay iisa-isahin natin para ho yung mga kababayan natin hindi maguluhan. Kasi sinasabi daw na wala naman talagang bagyo pero bakit ang lalakas ng mga pag-uulan? Pero yung pag-uulan po ngayon medyo kakaiba. Umaaraw tapos umuulan. Yung iba ginagawang kanta pero may mga reason po yan, may mga dahilan. So tara, tignan natin. So tinatawag po natin na forecast weather condition. Ito po, no? Dito muna tayo sa may bandang Cagayan, sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at sa may Quezon. Kung makikita nyo itong may dilaw na yan, may pula at may asul, yan po yung shear line. So yan yung pinakapangunahing dahilan kung bakit kahapon malalakas po ang mga pag-uulan. At ngayong araw din po ng Miyerkules, inaasahan din na halos same scenario. Madaling araw pa lamang sa umaga, may mga tsansa na ng mga pag-uulan, lalo po sa hapon at sa gabi.
So ang shearline po ay nabuo dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin, ang northeast monsoon at ang easterlies. Lagi ko sinasabi sa inyo, kapag may malakas na pressure ng hangin sa may bandang hilaga, kasabay niyan ang northeast monsoon or yung amihan, at sinasabayan at sinasalubong naman yan ng easterlies dito sa may bandang kalurang bahagi ng ating bansa o silangang bahagi ng ating bansa, ay nabubuo po ang shearline, no? Ito yung nagbibigay ng mga pag-ulan. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko, uulitin ko sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon, ang weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. At kalat-kalat na maulap na kalangitan na mayroong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa shearline. So may mga tsansa na mga pagbabaha sa mga area na low-lying areas na binanggit ko, at doon po sa mga landslide prone area, mag-ingat po tayo sa banta ng mga pagguho ng lupa. At ito naman tayo sa may bandang Bicol region, sa may Caraga, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at sa may Leyte. Yung mga lugar naman na yan, ang weather condition, cloudy skies din with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. So, tingnan natin mabuti ha. Kung makikita nyo, ang hangin ng easterlies ngayon ay mas nade-develop, no? Kada oras o kada araw, mas nagkakaroon siya ng pressure or mas malakas na impact. Kaya yung nabuong shearline ngayon, mas malakas yung epekto. Kasi nawala naman na to kahapon, bumalik lamang. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, hindi talaga bagyo ang kalaban natin o ating minomonitor ngayon pong nalalapit na Pasko. Bagkos ang iba't ibang mga weather system na nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya naman sinasabi ko, no, ilang araw simula ngayon, malapit na ang Pasko, may mga tsansa na maging maulan ang ating panahon, no? Pero kailangan nating ipanalangin sa Panginoon para mawala yung mga ulan na yan at mapalitan po ng magandang panahon. So dito naman po tayo sa may Apayao, sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya. Ang mga lugar naman po na yan ay makakaranas din ng cloudy skies with light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan naman, hindi naman yan nagbibigay ng mga malalakas na mga pag-uulan. Pero lagi ko na-explain kapag sinabayan yan ng iba't ibang weather system, lalo na po ang shearline at easterlies, nagkakaroon ng mga pag-uulan yung shearline. Medyo malamig na hangin yan. At kapag sinabayan niya ng mga iba't ibang weather system, nadadagdagan yung mga pag-uulan na kanyang naidudulot sa mga direktang lugar na kanyang naapektuhan. And most of the time, ang northeast monsoon or northeast monsoon or hanging amihan ay sa may extreme northern Luzon lamang madalas na nagpapaulan. Pero kapag walang ibang weather system, walang shearline, walang easterlies, nakakaikot ang northeast monsoon sa Visayas at Mindanao dahil walang ibang sasalubong na hangin sa kanya. Sa Davao region naman po, kasama po ang Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang weather condition naman po dyan halos parehas lang, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil naman po sa ITCC. So ito, yung ITCC muling nagbabalik and tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone o yung salubungan po ng malamig at mainit na hangin sa northern at sa southern hemisphere. So iba naman yan sa shearline, no? Iba ang epekto ng shearline, iba rin ang ITCC. So yung mga lugar na apektado ng ITCC, may tsansa na magkaroon din ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon tayo ng moderate to heavy rains lalo na sa hapon at sa gabi. Importante na lagi nating i-monitor ang lagay po ng ating panahon. Sa nalalabing bahagi naman o malaking bahagi po ng Metro Manila, kasama na rin po ang Ilocos Region, the rest po ng Cordillera Administrative Region, the rest o nalalabing bahagi ng Central Luzon at Batanes, northeast monsoon or hanging amihan na may kasamang shearline ang nakakaapekto. Kung makikita nyo kasi halos dikit lang, no? Ito yung shearline, nandiyan ang Metro Manila, ang Ilocos Region, the rest po ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon kasama ang Batanes. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi nakakapagtaka, ngayong araw po ng Miyerkules ay may mga tsansa agad ng mga pag-ulan umaga pa lamang. Kung makaranas man tayo ng mga magandang panahon or maaraw, panandalian lamang, tas napapalitan agad ng mga pag-uulan or maulap na kalangitan.
Ang nalalabing bahagi naman po ng ating bansa na hindi ko nabanggit, dyan sa may Luzon, sa may Visayas, at dito sa may Mindanao, ay naapektuhan naman ng malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko, which is ito nga po yung easterlies. So uulitin ko mga kaibigan, 4 na weather system yan na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kahit wala po tayong bagyo o low pressure area ngayon na nasa loob ng ating bansa, meron naman kasing iba't ibang weather system. Yung 4 na weather system na yan, katumbas na yan ng isang mahinang bagyo, yung tinatawag natin na tropical depression. Balikan natin yan mamaya at silipin ulit natin yung tinatawag natin na banta ng sama ng panahon na mabubuo bago or pagkatapos po ng Pasko. May nagtanong kasi sa akin kahapon pa kung iyan magiging super typhoon or typhoon category. Kung makikita nyo, sinabi ko na ito banta ng sama ng panahon na nasa low chance parehas ang kategorya para maging isang mahinang bagyo o tropical depression. Sa December 15 at December 20 hanggang sa December 21, yan yung unang sama ng panahon na dito manggagaling sa may Bicol region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. I mean dito po siya, yung direction po niya. So yung susunod naman, December 22 hanggang sa December 28, sa Eastern Visayas naman yung kanyang nakikitang direksyon, yung kanyang tutumbukin na area. So kinakailangan po ay makita natin yung mga pagbabago sa mga susunod na mga oras. Pero kapag naging consistent at hindi nagbago yan, mas mataas yung chance na dyan talaga siya sa mga lugar na yan, direktang tumama. Pero ngayon naman kasi nakikita natin sa ating advanced weather system o dun sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, nasa low chance naman ang kategorya nito na maging bagyo. Yung pag sinabi ba natin low chance, hindi na ba magiging bagyo? May chance pa rin po yan, pero mas mababa lamang. Pagka ang nangyari dito ganito po kasi, kung sakali pong bago yan pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bago pagkatapos ng Pasko at nabuo bilang isang tropical depression, tatawagin huyang bagyong Yasmin. At kapag naglandfall naman yan sa may Eastern Visayas, dyan sa may Eastern na Mindanao, possible na mabawasan yung impact niyan. Kaya naman kung tropical depression siya maglalandfall sa Eastern Visayas, ilang bahagi ng Mindanao, no, ay posible itong bumalik sa pagiging LPA hanggang sa malusaw. Kasi nga, mahinang bagyo lamang na kategorya yan at hindi naman natin nakikitaan na banta ng magiging malakas na bagyo. Tinitignan kasi natin dito yung senaryo tulad nung nakaraang taon at nakita naman natin may malakas din na bagyo noon. Same scenario sa ngayon, may bagyo man pero hindi naman malakas. Lalo na yung dalawang nauna, nakita naman natin halos pare-parehas yung kanilang direksyon dyan sa Eastern Visayas, yung Berbena at yung bagyong Wilma. Dalawang bagyo na yan, parehas pong tropical depression category, yung pinakamalakas nilang kategorya bilang bagyo. Kaya naman yung huling bagyo na mabubuo, ngayon pong 2025, tatawagin yung bagyong Yasmin. Nakikita din sa forecast na magiging tropical depression lamang yan kung sakali pong maging bagyo. So hindi tayo dapat mag-alala or matakot, bagkus kinakailangan natin maging alerto at maging handa. Yung payong jacket kapote na lagi po natin ginagamit, dalhin natin yan. Kasi ngayon, wala mang bagyo pero 4 ang weather system. Ang 4 na weather system na yan, katumbas na yan ng isang bagyo na nasa tropical storm category. So dapat po klaro at clear po tayo sa ganyang sitwasyon. So, ito yung mga paalala ko, no? Uulitin ko kasi napakahalaga nito. Nako po, wag po natin palalagpasin. Unang-una lang ko sinasabi, lalo na po yung mga senior natin. Nagko-comment po sa akin yung mga senior natin, yung mga medyo may edad na po. Salamat po kasi nag-i-effort pa po kayo. Siyempre, no, imbis na makikinig na lamang sila, na-appreciate ko yung papaano sila nagko-comment. Yung pagbati nyo po ng Kuya Francis, magandang araw and Merry Christmas. Merry Christmas din po sa inyo at maraming salamat sa palaging pagsama sa akin sa ating update. O ito na yung paalala ko, no? Pasensya na, napakwento tayo. Unang-una, kinakailangan po na lagi pa rin nating alamin yung lagay ng ating panahon, lalo na ngayon. Wala mang bagyo walang bagyo, walang LPA, pero merong iba't ibang weather system na nagpapaulan. So hindi tayo pwedeng umasa lamang sa windy.com at syempre kinakailangan alam natin yung forecast. Alam natin kung saan nanggagaling yung mga pag-uulan. Unang-una, weather system natin northeast monsoon. Pangalawa na nagbibigay ng mga pag-uulan lalo dyan po sa may Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon ay eto pong tinatawag natin na shear line.
meron din tayong easterlies, at meron tayong ITCC or Intertropical Convergence Zone. So ang kombinasyon ng apat na yan, parang may bagyo din ang dating. Pero mas mahaba lamang yung duration na nag-i-stay sila sa area po ng ating bansa. Kasi eto, nakita nyo ha, bibigyan ko po kayo ng senaryo. Ang shear line nawala na yan noong nakarang araw dahil nga nalusaw o nawala din ang easterlies. Pero muling bumalik ang easterlies, sumalubong siya doon sa hanging amihan or sa malamig na hangin. Ang nangyari, nabuo na naman etong shear line. Parang sinasabi ko magkatandem o parang mag-asawa ang northeast monsoon at itong easterlies, nanganganak sila at yung shear line po yun. Explanation ko lamang po yun or example ko ha, wag po natin ma-misinterpret. Yung pangalawang paalala ko, halos araw-araw ko po itong sinasabi, kinakailangan po nating linisin yung kapaligiran natin. Lalo na ngayon na magpapasko, malapit na, ilang araw na lamang po. 'Di ba ang gandang tignan kung malinis ang ating kapaligiran. At bukod doon, yan din po ang magsasalba sa atin sa banta po ng mga pagbabaha. Kasi minsan ang ganito ang nangyayari. Kung kailan po tayong hindi handa o kampante tayo na walang bagyo, walang malakas na mga pag-uulan, minsan doon po nagkakaroon ng mga pag-uulan. Hindi rin tayo ligtas sa banta ng mga local thunderstorms dahil meron tayong malinsangang hangin o yung easterlies. Hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na merong mga localized thunderstorms ha. Maging alerto pa rin po tayo. Yung pangatlong paalala ko, laging ko sinasabi na kinakailangan po i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. Mga dokumento, lahat po ng mga yan ay ating kailangan kapag meron tayong mga biglang malalakas sa pag-ulan, pagbabaha, dadali na lamang natin. Ito pang isa, bagamat ngayon may mga pag-uulan pa rin tayong nararanasan, kinakailangan pa rin natin i-double check yung ating kabahayan. Mamaya may mga tulo, yung haligi, yung mga pundasyon, kung yung mga nagpapagawa ng bahay, pwede po natin unti-untiin para patibayin, no? Diyan po sa Eastern Visayas, alam ko yung mga kababayan natin diyan hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover, pero alam ko naman na maraming ginagamit ang Diyos na instrumento para pumatulungan sila. At ito pa yung isang paalala ko, lagi ko sinasabi na kinakailangan meron tayong nakasafety na food or mga pagkain sa ating bahay para hindi na po tayo labas ng labas. Lalo na po dito sa Metro Manila, actually kahapon po, halos talagang maghapon ang pag-uulan. Meron namang mga tinatawag tayo na umaraw naman kahit papaano, pero nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. So bago ko sabihin yung huling paalala, meron tayong kakapasok lamang din na update. Meron po tayo ngayong tinatawag na heavy rainfall warning. So, konti lang naman ito. So, idadagdag natin. Meron tayong heavy rainfall warning ngayong hapon po ng Miyerkules na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Cagayan, Isabela at sa may Aurora. So, dahil po yan sa shear line ha. At ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon, Thursday, meron din tayong aasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Cagayan, Isabela at sa may Aurora din po. So dahil po yan sa shear line, alam niyo naman natin na ang shear line most of the time lagi yang nagpapaulan sa mga direktang lugar na kanyang naapektuhan. Ang northeast monsoon, hindi naman yan nagbibigay ng mga malalakas na mga pag-ulan, pero kapag sinasabayan niya ng iba't ibang weather system na malapit sa kanya, nagkakaroon din siya ng malalakas na impact ng ulan. Medyo malalamig nga lang. So, kinakailangan maging handa tayo. Ngayon, kailan ba mawawala etong shear line? Laging sinasabi sa atin ng ating mga followers at subscribers. Ito po, explain ko sa inyo mabuti. Kapag nawala po ang epekto ng easterlies o yung mainit or malinsangang hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko, unti-unti pong mawawala etong shear line, no? O yung epekto ng salubungan ng malamig at mainit na hangin. Eto nga po yan. Pero sa ngayon kasi, lumalawak pa ang sirkulasyon ng easterlies at talagang nagpe-produce siya ng mga sama ng panahon tulad nito, nagkaroon ng shear line. At dahil meron din tayong easterlies, tumataas ang tsansa na merong sama ng panahon or mga low pressure area na mabuo or mga cloud cluster kapag merong mainit na hangin. Ang easterlies nga po yan. Tapos meron pa tayong northeast monsoon. Mabilis lang na de-develop. Actually, itong shear line, wala ito kahapon pero ang bilis ma-develop nung bumalik po ang tinatawag natin na easterlies. Dahil din sa easterlies, na-produce or nabuo ulit, ito nga pong ITCC or Intertropical Convergence Zone, dyan po sa ilang bahagi ng Davao Region, dyan sa may area ng Mindanao.
So kinakailangan natin ngayon, ano nga ba? Ang kinakailangan natin dito is matinding panalangin, prayer sa Panginoon para po malagpasan natin yung ganitong sitwasyon. Alam nyo, kahit ako po, lahat tayo gusto natin, ngayong nalalapit na Pasko ay maging maganda ang panahon. Pero ano ba ang dapat natin gawin, no? Eto po, sasamantalahin ko ulit yung opportunity at pagkakataon ngayong araw po ng Miyerkules para muli po makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. So, narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa unang Korinto chapter 13 verses 4 hanggang 6, narito po ang sinasabi, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi may inggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Alam naman natin mga kababayan ko na ang pinakamahalaga sa atin ay yung pag-ibig. Dahil kung hindi po dahil sa pag-ibig, tayong lahat ngayon ay lubog pa rin po sa kasalanan. No? Ano ba yung tinutukoy ko dito? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin nang binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus o si Jesus Christ ay natubos tayo sa ating mga kasalanan. Ang kinakailangan lamang natin lumapit sa Kanya, sa ating Panginoon, at siya po ituring natin na Diyos natin at tagapagligtas. Siya ang daan para po tayo makapunta sa langit. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol po sa pag-ibig. Alam naman natin, ilang araw na lamang po ay nalalapit na ang Pasko. Hindi po lingid sa ating kaalaman na tayo bilang tao meron tayong nakakasamaan ng loob. Totoo po yan. Meron tayong nakakatampuhan sa pamilya man natin, sa katrabaho, sa mga kaibigan, sa asawa, sa girlfriend or boyfriend. Hindi po talaga yan may iwasan. Pero ang tunay po na pag-ibig na itinuturo po sa Biblia, dito po sa unang Korinto, ang pag-ibig ay matiisin. Lahat naman, lalo na alam nyo, yung mga nanliligaw sa kanilang mga nagugustuhang babae, talagang matiisin yan. Matyaga po talaga yan. At nakikita mo lahat ng magagandang aspeto ng meron sila, pinapakita nila. Pero ang nangyayari kasi sa reality, kapag magkasama na, doon mo makikilala ang tunay na pag-ibig dito doon sa kanyang babaeng nakilala or kinakasama or pinakasalan, dyan po talaga. Kaya alam nyo po, ngayon kinakailangan talaga natin unahin is yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Ano po ba yon? Ngayong nalalapit na Pasko, kung meron ka man, kaibigan ka ba na kasamaan ng loob, meron ka mang katampuhan, batiin mo siya, humingi tayo ng sorry kung tayo nagkamali, kung tayo man ang nagkamali o siya man ang nagkamali na hindi na humingi ng sorry, tayo na lang po ang magpakumbaba. Bagkos, ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Ang mapagmataas ay ibinababa. So doon po tayo sa pagpapakumbaba, which is ang humbleness kasi itinuturo talaga yan sa Biblia. At mas nagagalak po ang Panginoon, natutuwa siya sa mga tao pong mapagpakumbaba dahil tinataas po talaga. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ang pag-ibig mananatili po yan hanggang sa huli. Alam naman natin, hindi nawawala ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay talagang nakatatak na. At ito ay ibinigay po sa atin ng libre, no? Ang tinutukoy ko dito, ang pag-ibig ng Diyos na bigyan tayo ng buhay po na walang hanggan. Sinasabi yan sa John 3:16. So mga kaibigan, mga kababayan ko, yan lamang po ang ating update sa lagay ng ating panahon nasa unahan. At nandito naman sa dulo ang ating Bible verse ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.